Isang mapayapang araw sa iyo, kaibigan. Welcome sa ating Living Gospel Ministry. Nais kong basahin natin ang isang verse sa Bible sa Acts 16:30. And brought them out and said, Sir, what must I do to be saved? Basahin po natin sa Tagalog po. Verse 30. Sila ay inilabas niya at sinabi, Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? So, dito po makita po natin si Paul and Silas ay in prison, nasa kulungan po sila. At nagkaroon po ng earthquake at ang prison gate, yung mga pintuan ay nabuksan po. At dito po nagtanong ang jailer or guardia ng isang katanungan. At nakita po natin dito na Paul and Silas responds. Ito yung mga sinabi nila. At kanilang ibinahagi ang they share the gospel, yung magandang balita ng ating Panginoon. So, para maunawaan po natin to, ating pong tingnan po yung God's plan of salvation. Una, God love you. Mahal po tayo ng Panginoon. Sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, maraming tao po ang kung tatanungin mo ay hindi nila natitiyak na kung sila ay mayroong buhay na walang hanggan. So, pangalawa po, kaya hindi nila ito matiyak dahil po, number 2, sin separate us from God. Dahil po sa kasalanan, tayo po ay nahiwalay sa Panginoon. Basahin po natin ang Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Romans 6:23, basahin din po natin. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So may binabanggit po rito na dalawang uri ng kamatayan. Physical death, ito po ay makikita natin sa Hebrew 9:27. Basahin po natin. Tinakda sa tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ito po yung physical. Then spiritual death po yung sa Revelation 21:8. Basahin po natin. Sabi po dito, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na mga bagay, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. So, tanong natin po, what is the solution of man's problem? Ano po yung solution po? Ano po yung mga ginawa ng mga tao po? Sila'y lumapit sa mga relihiyon, gumawa ng
good works, mabuting bagay, kindness, mga buting gawa. So, pero kahit po ito nagawa po nila, kulang pa rin po. Kaya, but God provide only one solution. Pero kaya ang Diyos po yung gumawa ng paraan para ito po ay masolusyonan. Pangatlo po na makikita natin, Jesus, the way to heaven. Jesus is the way to heaven. Sabi po ito sa John 14:6. Sabi po rito, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, our sin are fully paid. Tingnan rin natin po na binayaran po ito, kasama po ito sa binayaran ni Jesus yung ating kasalanan. Basahin po natin 1 Peter 3:18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay basahin po natin 1 Peter 3:18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay na minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. So, pakita po natin po dito na yung kasalanan natin ay napatawad po. Jesus promised eternal life. Sabi po natin ng John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So, salvation. So, pangapat po natin makikita po ay salvation by faith alone in Jesus Christ. So, kailangan po tayong manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Basahin po natin ang Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sabi po dito, sapagkat sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. So, ito yung God's plan of salvation. At maaaring ang jailer na nagtanong ng what must I do to be saved ay isang katanungan din ng bawat isa sa atin po. Ng maging ikaw at ako or ng lahat ng tao. At kung ikaw ay magpapasya na lumapit sa Panginoon, mag-ask ng salvation, ng kaligtasan, katulad ng sabi po dito kasi na kailangan po ng lahat po, bawat isa po sa atin ay nangangailangan po ng kaligtasan. O kaya kung magpasya po tayo yung sarili natin. Suriin mo yung sarili mo.
ah, ito yung tanong na katanungan po natin. What must I do to be saved? Paano ako magkakaroon ng kaligtasan? Personal po ito na katanungan. At ikaw din yung personal na lalapit sa Panginoon. Gawin mo ito. Para sa iyo, kaligtasan. Huwag mo nang pagpabukas, patagalin pa, dahil hindi natin hawak ang ating buhay. So, sa oras na ito, pwede tayong manalangin sa Panginoon. Ang panalangin ito ay hindi makapagliligtas. Pero magiging gabay ito sa paglapit mo sa Panginoon. At isipin mo ang panalangin ito ay para sa iyo. I-guide lang kita sa isang panalangin. Ang panalangin ito ay ikaw ang lumalapit sa Diyos. Ikaw ang nais mong magkaroon ng kaligtasan. So kung ito yung nais mo, sabayan mo ko sa panalangin. Tayo manalangin sa Panginoon sa oras na ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa labis mong pagmamahal sa akin. Malapit po ako at inaamin kong ako'y makasalanan at humihingi po ng kapatawaran. Salamat po sa inyong pagkamatay sa krus upang mabayaran ang lahat ng aking kasalanan. Mula ngayon, Panginoon, ako ay sumasampalataya sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap kita at tinatanggap ko ang kaloob na buhay na walang hanggan at sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Tulungan mo po ako sumunod sa iyong kalooban at maging kalugod-lugod sa iyo. Ito po ang aking dalangin in Jesus' name. Amen. So, kapatid, kung ginawa mo ito, nais kitang welcome sa family of God. At akinin mo mga pangako ito, that you have eternal life, meron ka ng buhay na walang hanggan. Your sin are forgiven, ikaw ay napatawad na sa iyong mga kasalanan. At pangatlo, new creation, isa ka ng bagong nilalang. At pangapat, ikaw ay anak na ng Diyos, kabilang sa family of God. So, patuloy ka na maglingkod sa Panginoon. So, salamat at hanggang dito lang. God bless you. To God be the glory.